Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naalarmang magbabarkada mula Quezon City habang nagbabakasyon sila sa Taiwan, ang dalang power bank ng isa sa kanila, bigla na lang sumabog. Ang barkada ni Sheka bumiyahe kamakailan sa Taiwan. Pero sa unang gabi raw ng kanilang bakasyon, sila'y nabulabog. Habang sila raw kasi natutulog ang sinacharge na power bank ni Sheka, bigla na lang sumabog. Nagulat ako, pati yung friend ko. Ang una po naming ginawa, pinatay po ng kumot yung apoy. Nag-alarm na po yung fire alarm. So, pinababa po kaming lahat sa buong hotel. May mga dumating na pong mga fire truck, pati mga bumbero. Agad naman daw na naapula ang apoy. Pero pinagbayad daw sila ng 10,000 pesos para sa danyos. Ayon naman sa kanilang pagsisiyasat, may depekto raw ang nabiling power bank ni Sheka, kaya mabilis itong nag-overheat at sumabog. Agad daw silang nakipag-ugnayan sa manufacturer ng power bank at nangako raw ito na magbibigay ng refund. Pasalamat naman si Sheka na sa kabila ng nangyaring aberya, ligtas daw sila at may energy pa para ituloy ang kanilang gala. Tinuloy pa rin po namin yung trip namin kasi parang ayoko kasi na dahil lang dun sa nangyari, maapektuhan yung buong trip namin. Naging masaya pa rin naman yung trip. Karamihan sa ating mga power bank gumagamit ng lithium-ion batteries. Ang capacity nito sinusukat na milliampere hour o watt hour. Mas malaki ang milliampere hour, mas maraming charge. Pero dahil sensitibo ang mga lithium batteries sa mataas na temperatura, kapag naiiwan ang mga power bank sa mainit na lugar, maaari itong masira, mag-overheat, o di kaya ay sumabog. Kaya karamihan sa mga airlines, nililimitahan ng mga power bank na maaaring dalhin sa loob ng aircraft. Ayon sa CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines, mga power bank lamang na may 100 hanggang 160 watt-hour capacity lang ang pwedeng dalhin. Para iwas disgrasya, dapat maging maingat sa pagpili at pagbili nito. Dapat bumili tayo sa mga reputable brands and authorized sellers. Marami kasing mga counterfeit na products sa market and they're very prone to overheating. Let's check for safety certifications. CE, CC, or CCC, FCC, iwasan natin yung mga unrealistic capacity claims. Sinasabi nila na 50,000 milliampere hour yung capacity pero sobrang liit, tsaka sobrang mura. So yun, red flag na yun. Pero may ideya ba kayo kung kailan ito naimbento? Kuya Kim, ano na? Dekada 90 pa lang may mga portable battery packs na para sa mga laptop at gadgets. Pero mabibigat pa ito at hindi yung nakasanayan nating USB style. Noong early 2000s naman, nagsimula ng mga ilang tech companies nang gumawa ng mas maliliit na portable chargers gamit ang AA batteries at controlled circuit. Ang first commercial power bank brands at products naman, sinimulang ibenta mula 2004 hanggang 2006. Kasabay naman ang pagdami ng mga smartphones, ang siya namang pagsikat ng mga modernong power banks. Kalaunan, lumabas na ang mga power banks na may mas mataas na capacity, fast charging, at mas slim o mas maliit na disenyo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Palawan, may na-rescue na 2 kuting pero hindi sila ordinaryong pusa dahil endangered na raw ang mga ito. Anong klaseng pusa kaya sila? Sa bayan ng Rojas, Palawan, na-rescue ang 2 kuting na ito na may brown o kayumangging balahibo na napapalibutan ng itim o batik o spots. Pero ayon sa Palawan Council for Sustainable Development at Municipal Environment and Natural Resources Office ng Rojas, kung saan sila tinurn over, hindi lang daw sila mga simpleng kuting. Sila ay mga Palawan leopard cat o kung tawagin, tamaral. Ang reported po ng asawa ng nakakita ng dahil po doon sa mga tahol ng aso kung kaya't sila po ay napatigil sa kanilang ginagawa at tiningnan po yung lugar kung saan kumakaw lang aso. Una po nilang napansin is yung adult tamaral. Nung nakatakbo na po yung adult tamaral, napansin din po nila yung 2 kitten. Hindi na sila makabalik doon sa kanilang ina. Dahil nga po may mga pag-aaral po na kapag sila po ay nahawakan na ng tao, ay
mas gugustuhin na po nilang sumama sa mga tao kaysa po bumalik sa wild. Kaya kailangan po silang palakihin po dito sa ating PWRRCC sa Puerto Princesa City. Ang mga Palawan leopard cat, Ophrionilurus bengalensis henei, endemic o tanging sa isla ng Palawan lamang makikita. Nakatira sila sa mga kagubatan at damuhan. Namamataan din sila sa mga sakahan. Nocturnal ang mga tamaral. Ginagamit nila ang mga naglalakihan nilang mata sa pag-hunt ng kanilang prey sa gabi. Kabilang sa kanilang kinakain ang taga, maliliit na ibon, butiki, at mga insekto. May mga pagkakataon din na ang mga tamaral napapadpad sa lugar nating mga tao habang naghahanap sila ng pagkain. Kaya ang ilan sa kanila nadidisgrasya. Gaya ng tamaral na ito na binawian ng buhay matapos pasagasaan. Nakakalungkot lang lalo pa tinuturing ng endangered species sa mga tamaral sa bisa ng PCSD Resolution 23967. Pakiusap ng PCSD, kung may makitang tamaral sa inyong lugar, huwag itong lapitan o hulihin at i-report agad sa kinauukulan para sila'y ma-rescue kung kinakailangan. Mas maganda mag-contact sa DNR o kaya sa local na veterinarian para mas tama yung pag-handle, especially predator itong mga pusa na to. Kung ang mga tamaral ay tanging sa Palawan lang nakikita, alam niyo ba na may isa pang klase ng leopard cat dito sa Pilipinas na tahanan naman ng turing sa ilang isla sa Visayas? Kuya Kim, ano na? Nakaimprenta sa ating 50 peso polymer banknote ang pusang ito na endemic o makikita lamang sa mga isla ng Negros, Panay at Cebu. Ito ang Visayan leopard cat o maral. Mahalaga ang papel ng mga maral sa ating kagubatan. Ayon sa mga conservationists, pamamagitan kasi ng kanilang pag-hunt sa mga maliliit na mammals, ibon at reptiles, napapanatili nilang ecological balance sa ating kalikasan. Hindi pa man sila opisyal na na-evaluate ng IUCN o International Union for Conservation of Nature, pero rare o pambihira daw ang sightings ng maral. At nanganganib ang kanilang populasyon dahil sa deforestation at illegal hunting. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Tiyak magliliwanag ang inyong mga mata sa ulat namin ngayong gabi. Sa Cavite kasi may nabili raw na isda na umiilaw o nagliliwanag sa dilim. Bigyan natin ng paliwanag ang misteryo ng glow-in-the-dark galunggong. Sa isang palengke sa Dasmariñas, Cavite, nabili ni Marie Chris ang galunggong na ito. Nakapag daw nasa dilim, umiilaw o nagliliwanag. Nag-glow in the dark. Umiilaw siya. Nung nililinis ko na siya, napansin ko para siyang umiilaw. Blue-green siya na parang spot dot. Nagtaka ako. Ang ginawa ko, pinatay ko yung ilaw. Ayun, maliwanag talaga siya. Umiilaw siya. Sa kabila nito, ang galunggong kanya pa rin daw niluto. Pero Di ko nga lang siya kinain. Siyempre, natakot ako. Kasi first time kong makakita ng galunggong na may ganun nga. Pero bakit nga ba tila nag-glow in the dark ang galunggong na nabili ni Marie Chris? Kuya Kim, ano na? Ayon sa eksperto, ang pagliwanag o pag-ilaw ng isda maaaring dulot daw ng tinatawag na bioluminescent bacteria. Klase ng mga living organisms na may mga capability na mag-emit sila ng cold light. Sila is naturally occurring sa ating mga karagatan. Ang pagliwanag na ito ay dahil sa reaksyon sa pagitan ng dalawang chemicals sa kanilang katawan, ang luciferin at luciferase. Symbiotic sila or nag-a-attach sila doon sa mga isda at doon sila nagmo-multiply lalo na sa skin, sa gills at katawan. Base doon sa footage, it is very strongly indicative na yung nakikita natin doon is yung tinatawag natin na Photobacterium puspirium po. Mas nakikita na natin sila lalo na sa dark na area. Ang tanong, ligtas bang kainin ng mga isdang dinikitan ng bioluminescent bacteria? Wala namang report na nagkakaroon ng harmful effect siya sa humans pag nakain. Sa rule of thumb lang, pag medyo doubtful na tayo doon sa freshness ng isda, pwede na natin wag ipilit or i-discard na natin or kaysa magkaroon pa tayo ng mga hindi magandang karanasan. Pero ito daw ang isda na hindi na kailangan pang dikitan ng bioluminescent bacteria para umilaw. Anong isda ito? Ito ang deep sea anglerfish, isang klase ng isda na nabubuhay sa malalim at madilim na bahagi ng ating karagatan.
Meron silang malalaki at matutulis na ngipin at ang mga babaeng anglerfish merong maliit na ilaw sa kanilang ulo na kung tawagin ay eska. Ang ilaw na ito ay bunsod ng bioluminescent bacteria na nakatira sa loob ng kanilang eska. Ito yung nagsisilbi nilang pain o pang-akit sa kanilang prey. Sa ilang species naman ng anglerfish, ginagamit nilang ilaw na ito para makahanap ng kapareha. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Argentina, malaking balita ang mga nadiskubring fossil o buto na mula raw sa isa sa pinakamalit na dinosaur sa buong mundo. Anong dinosaur kaya ito? Sa isang disyerto sa Rio Negro, Argentina, nadiskubre ng mga paleontologist ang mga butong ito. Ang well-preserved fossil na tinatayang 90 million years na tanda, nagmula raw sa isa sa pinakamalit na dinosaur sa buong mundo. Ang Alnashetri ceropolicensis o ALNA. Kung ang ibang mga dinosaur na nabuhay noon sa naturang rehiyon ay naglalakihan, si ALNA, nasa 0.7 kilograms lang ang bigat. Sinlaki lang daw ng crow o uwak. At di kaya ng iba niya kamag-anak, may mahaba itong arms o braso at malalaking ngipin. At dahil maliit ito, maliit ding mga hayop ang kanyang kinakain, gaya ng butiki at ahas. Ang may hawak naman ngayon ng Guinness World Record para sa pinakamaliit na dinosaur sa buong mundo, ang Microraptor zauianus. 39 centimeters o 1 foot and 3 inches lang ang haba nito, and 24 centimeters dito ay buntot pa lang. Ang fossil nito na tinatayang 110 to 120 million years na tanda, nadiskubre sa Liaoning province sa China noong 1999. Kung ang Alnashetri ceropolicensis at Microraptor zauianus ang pinakamaliit, anong dinosaur naman kaya ang pinakamatangkad o pinakamalaki? Ang may hawak ng Guinness World Record para sa tallest dinosaur ay ang Sauroposeidon. 18 meters o 60 feet ang taas nito. 60 tonelada naman ang kanyang bigat. Ang fossil ng Sauroposeidon na nabuhay 110 million years na nakakaraan, nadiskubre sa Oklahoma sa Amerika noong 1994. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Napadpad sa mga baybayin ng Israel at Sarangani ang mga patay ng balyenang nanganganib ng maubos. Inaalam na ng mga eksperto kung ano ang nangyari sa kanila. Kuya Kim, ano na? Wala nang buhay ng anurin sa dalampasigan ng Zikim Beach sa Israel. Ang balyenang ito na isa raw sperm whale, ang pinakamalaking toothed whale sa karagatan. Ang mga eksperto mula sa Israel Nature and Parks Authority, the University of Haifa at Delphis Association agad na rin sa gawa ng necropsy sa karkas o katawan ng patay na balyena para matukoy ang sanhi na kinamatay nito. Samantala, isa ring nabubulok na sperm whale ang natagpuang palutang-lutang sa baybayin ng Barangay Taluya sa Glan, Sarangani. Ayon sa DNR Stock Sergeant, maring nagmula pang balyena sa Sulu, Sulawesi Marine Ecoregion. Ang mga otoridad kumuha muna ng tissue sample mula sa carcass para sa gagawing laboratory examination bago ito nilibing. Ang sperm whale o Physeter macrocephalus, hindi lang ang pinakamalaking toothed whale sa karagatan. Sila rin ang pinakamalaking toothed predator sa buong mundo. Ang mga marine mammals na ito ay maaaring umabot ng 20 meters ang haba. Dahil sa commercial whaling mula 1800 hanggang 1980s, bumaba ang populasyon ng mga sperm whale. Pero mula nang pansamantalang ipagbawal ang panghuhuli sa mga ito noong 1986, unti-unti na raw nakaka-recover ang kanilang populasyon. Pero kailangan pa rin nating protektahan. Lalo't ayon sa IUCN Red List of Threatened Species, vulnerable o nanganganib pa rin ang mga marine mammals na to. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.